Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-usapan natin mga kababayan ay ito pong inyong favorite Vice President na super takas at si Harry Roque. Ay nako mga kababayan, mukhang ito na naman Ilora. Tatawag na talaga ito, no? Tatawag na talaga ito kay Kibuloy. Yung sinasabi ni Harry Roque na hindi siya tatakas ng Pilipinas, pag sakali man, siya ay kasuhan, no? Siya ay labasan ng warrant of arrest, hindi daw po siya lalabas ng bansa. Diyan lang siya sa atin. Kasi mahal niya po ang ating bansa. Yun po ang sabi niya, pero you never know. You never know na hindi siya tatakas. 'Di ba? Tama, mali. Okay? So yan po sabi niya, meron siyang sinabi diyan. Mahal niya ang Pilipinas. Puntahan niyo pa yung kanyang FB page, nandun yung pagdadaldal niya. No? Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nag-like at nag-share ng ating videos, sa mga nagbi-video replay, sa mga nag-share ng kanilang blessings, no? Nandiyan po, dami po nila. Maraming salamat po, no? Lalong-lalo na dun sa mga nagmamahal kay Adam James. Tuwang-tuwa po siya, no? At wala po akong magagawa kundi pagdasal na lang po kayo. More blessings po sa inyo, no? Salamat po, no? At mahal na mahal nyo po si Adam James, no? Thank you daw po. Nakatatlong yung collectors series niya. 3 beses kayong bumili nun. 3 beses din, jackpot, parang slot machine, Coca-Cola. Kaso hindi nagbigay ng premyo. 6 yun, hinahanap namin. Si Shrek, si Hello Kitty, wala po eh. Unlucky kami. Kung pwede nga lang sa Vegas slot machine yung kaching. Kasi 3 alike eh. Pero salamat po sa mga kasama rin natin sa live chat ng ating video premiere at ng ating live stream. Nagla-live stream na, nag-upload pa, no? Talagang kinarir ko na to. Nandiyan po kayo nakakahiya naman na siguro nag-aabang kayo, makita nyo yung aking panglalait pag Pasensya naman kung hindi tayo nakakapagsalita ng di maganda, sorry po, no? Pero ganun po talaga, in the heat. Di ba, Elora? In the heat. Lagyan mo ng yellow yung brief mo. Ewan ko lang kung hindi ka pa ma-indahit dyan. Ilang Robin ito, indahit daw siya. Come on down, baby. I'm in the heat. Basta hindi ka PMS o sakit I'm in the heat. Okay, buyang-yang. Okay mga kababayan. So sabi ko sa inyo, pag-uusapan natin si Tamilmil at si Harry Roque. Okay, pero bago yan, papakita ko muna sa inyo itong larawan na yan. Ayan po, si Presidente Marcos at yung opisyal po ng Singapore. Dumalaw po sa atin, no? Lalong pinagtibay ang samahan ng dalawang bansa. Pero may napansin kayo? Ano napansin nyo? Nag-toast sila. Champagne o wine? Ano sabi ni Duterte, si Tamilmil? Hindi daw yung umiinom nagwa-wine. Di ba sabi niya yan kay Escudero? Hindi daw tulad ng mga leader na nagwa-wine lang, nagsya-champagne. Ayan, paano tong mga to? Kung sakasakali, ikaw ang presidente, ano kayang magiging ganyan mo? Kung yung taga-paunahing pandangal mo sanay sa ganyan toasting ng wine or champagne, what you gonna do? Ay, wag na lang. Tubig na lang. Hypocrite. Di ba? Nagmamalinis, sobrang magmalinis pero salpak naman siya, 'di ba? Eto mga kababayan. Ano po? Ito. Anong sasabihin ko sa inyo? yung itong kay Sara Tamilmil, nagpauto, uto talaga itong babae na ito. Uto talaga mga kababayan. Tinga, hanapin ko muna yung quote card Uto talaga Nagpauto Yan. Kasi, tandaan ninyo,
Dito po sa ulat ng politiko, meron pong sinasuggest si Harry Roque. Sabi diyan, Harry Roque to Sara Duterte and Bros, Polong and Baste. Lead by example. Take the drug test. O, ayan ang sabi ni ano ha, yung ano niya, inuudyukan niya. Hindi niya alam na pwedeng matrap ang mga itong mga siblings na Duterte, no? Lalong-lalo na siguro yung bunso. Baka, di ba? Ba't hindi gawin ni Baste yun, siya na mauna. Lead by example Di ba? Sabi, magpa-drug test kayo, lead by example. The following day, si Paulo Duterte nagsulat ng bill, nagpanukala. Paulo Duterte wants routine drug test from President elected officials. Di ba? Sabi niya magpa-drug test ang presidente sa mga elected officials, ha? Ano yung House Bill number niya? 10744 to amend the Republic Act 9165 or the Comprehensive Dangerous Drug Act of 2022. Ayan. Sige, lahat pati daw ng kandidato, ipapa-drug testing natin. Ayan, sabi diyan, ha? Okay? Ngayon, ano yan? Malaking topic. Pati nga yung legality niyan sa Supreme Court. Lalo na yung mga kandidato. Anong sabi ng Supreme Court? No, it's unconstitutional. Hindi mandatory. Pwede, ano yan, sa mga alagad ng batas. Pwede. Di ba kasi sila ang may kapangyarihan, may mga baril sila. Yung random testing, pwede rin po yan. Di ba? Okay, mga kababayan, ito po yung inyong BP, no? Yung madaling mauto. Nagpapauto kay Roque, no? Ay, sabi daw, lead by example, mga kababayan, no? Ano ang sabi niya dito? Pabor daw po siya. Ayan, sabi diyan sa Impact Leadership. Ha? Sabi diyan, on her brother Davao City First District, Paulo Duterte's proposed bill mandating random drug testing for government officials. Dapat talaga mapanigurado natin lahat, no, na nasa tamang pag-iisip yung ating mga public officials, kasama na ako doon. Di ba? Nasa tamang pag-iisip. Ayun ang tanong, ikaw mauna. Unahin natin siya. Hindi lang dapat drug test. Dapat psychological test din. Di ba? Hindi lang drug testing. Isama mo yung pagiging psychopath, no? Psychological testing kung tama yung pag-uutak mo. Ano lang ang sabi diyan ng mga netizens, sabi dito nung isa, matagal na kaming sigurado na wala ka sa tamang pag-iisip. Madab. Siya na po ang bagong madab. Noong nanuntok ka ng court sheriff, malinaw na sa amin. Nakakatakot nga pamilyang Duterte, parang wala sa tamang pag-iisip, lalo na yung tatay. Di ba? Sana meron din test for greed. Ay, nako mga kababayan, nako. Hindi po siya nakakuha ng magandang mga dito, ng mga magandang komento. Ito pa isa ulas, the way she praised her statement, it seems she's not even sure of her own sanity. The way daw na itong sinabi niya, ito, yung statement niya, it seems she's not even sure on her own sanity. Hindi rin daw siya sigurado sa kanyang pag-iisip. Halaka! Halaka! Ay, nako. Eto pa, ha? Eto pa yung idagdag natin dito sa Manila Bulletin. Aside from that, BP Duterte in favor of random drug test. Government officials must be in the right man. Ano ang sabi niya dito, ha? Ito halatang halata mo na nakikisakay siya sa mga maisog. Ha? Ito. Yes, of course. Oo. Unang-una, dapat talaga mapanigurado nating lahat na sa tamang pag-iisip yung mga public officials, etc. etc. Baba tayo. Yes. Yes. Opo. Nabasa ko na po yung mga panawagan ng mga tao at aayusin na lang natin kung kailan yun. Kasi dapat siguro doon meron tayong una,
Unang-una, third party nakasali doon sa testing. Nabasa niya daw yung mga panawagan ng tao. So nananawagan sila na i-drug testing ka. Ikaw pala ang pinananawagan na i-drug testing eh. Grabe ka naman, oh. O ayan, sige. Gawin mo yan. Sabi naman dito sa Philstar, Sarah willing to be first to undergo drug test. O sige, ikaw na mauna. Yun naman pala, yung panawagan sa iyo. Ikaw pala ang pinapa-drug testing, hindi ang Pangulo eh. Diba? O ngayon, kung ang insinuation mo ay ang panawagan sa Pangulo, sino lang nananawagan dyan? Sino? Iilan lang kayo? Ng mga tao sa bagay, mga nga naman. Diba? O ngayon, nga kayo, nga. Sige, simulan mo lang. Ang tanong ko dyan, ano naman maidudulot niyan? Anong maitutulong ng buhok mong tinesting sa drugs para sa epekto ng ekonomiya, sa trabaho, sa mga problemang kinasasapitan ng bansa? O sakali lang, ito sinabi ko na sa LS ko, sakali lang maiupo kang presidente, madali mo bang malulunasan, bigyan lunas ang mga suliranin o problema ng bansa at ng mamayan? Ano una mong uunahin? Ipagtatanggol mo ba, hindi ka na no comment sa West Philippine Sea? No comment ka na sa Pogo? Ganon. Diba? Yung dalawang issue na lang yun na involve ang mga inchik. Hindi ka makapag-komento tapos gusto mong maging leader. Yung sinabi mong, I will teach you how to command. Paano ka magko-command kung pagdating ng sakuna, ikaw pang unang tumatakbo? Diba? What kind of a leader are you? Pagbalik mo, galit na galit ka? O diba, tantrums? Tama mali mga kababayan. Diba? Yun ang masakit. Gusto nilang iupo yung isang tamilmil, yung isang walang alam, yung isang tamtrumins, yung isang kala mo palaging may regla, no? Para mahawakan nila ang pwesto at ma-whitewash itong mga kaso-kaso. Matigil yung mga hearing sa House of Representatives that involves them. Yun lang yan, no? Kasi pag naupo si Tamilmil, lalabas si Kibuloy. Bata ni Kibuloy yan eh, no? Aso yan ni Kibuloy. 'Di ba? 'Di ba? Tamilmil, aso ka ni Kibuloy, 'di ba nung eleksyon? Ang laki ng pakinabang mo kay Kibuloy, ngayon, bayad utang ba? Ganon? Gago pala kayo eh. Tapos you have the audacity na sabihin na, magpapa-hair follicle test ako kasi si Bongbong ayaw. Tanggalin na natin si Bongbong, ako na lang. Ano gagawin mo? Masusolve mo kaagad ang problema? Hindi po. I think, pag naupo siya, edi bawi-bawi si Roque. Ligtas tatay niya sa ICC, di ba? Ibig sabihin, paghaharian nyo lang ulit ng katarantaduhan ng bansa, ng kagaguhan, lahat nung kumokontra sa inyo, baka may kalaglag yan, diyan daw sa Cavite, sabi nung tatay mo. Di ba? Tama mali, mga kababayan. Sige nga, tulungan nyo nga ako. Ano pa ang sabi dito ni Roque? Nung magpapadrug test daw sino to? Si Tamilmil, nakalimutan ko tuloy kasi nahanap ko si Roque, mga kababayan eh. Tuwang-tuwa po siya eh. Doon sa sinasabi niya eh. Naku, nasa impact leadership pala ako. Wala pala ako sa sarili kong account, kaya hindi ko Ayan tignan ninyo yung quote card ng DZRH. Nagpapasalamat ako sa mabilis na pahayag ni Vice Presidente. Ayan, na sumalalim sa drug test. Orchestrated po ito, mga kababayan. Orchestrated yan. Nung sinabi ni Roque na hinahamon niya yung magkakapatid magpa-drug test, naglabas ng bill si Pulong. Naglabas ng statement si Sara Duterte. Ang susunod, si Baste? Ba't hindi makapaglabas ng statement? Baka naman, guilty ka ba? Ikaw, Roque, ikaw na lang ang magpa-hair drug test para malaman kung may saltik ang utak mo. Malapit-lapit na, mga kababayan. Talking about Harry Roque, mga kababayan. Eto, panoorin natin ito kasi napakaganda nito, mga kababayan. Etong video na ito ay yung tungkol dito sa human trafficking na ikakaso di umano kay Roque. Ito po, nandito po si Representative
Jerbil Luistro, no, na kung saan mahusay po ito eh. 2 minutes po itong video na ito. Panoorin nyo at i-analyze nyo kung papasok si Harry Roque dito sa human trafficking. Ano tong human trafficking? Nobel po ito. Ha? Baka sabi ko sa inyo Nobel? Hello, Pastor. This is one of your friend, Talakitok. Oh, hello, Xi Jinping. I like to call a friend. Eto po, tingnan ninyo, panoorin ninyo. Mr. Chair, yung human trafficking po may be considered qualified if committed in large scale. That is, meron pong 3 or more victims. Also, kung meron pong minor victim, mako-consider din po siyang qualified human trafficking. In other words, Mr. Chair, the resource speaker wished to manifest that the consent of the victim is not material when we speak about the crime of qualified human trafficking. I understand that Republic Act number 10364 is a special law. Mr. Chair, may I hear from the DOJ, does this make the law malum prohibitum as distinguished from malum inse? Mr. Chair, considering po na special law siya, malum prohibitum po siya papasok. In other words, Mr. Chair, the DOJ confirms that the crime of qualified human trafficking is a malum prohibitum, in which case malice or criminal intent need not be proved. On the assumption, Mr. Chair, that there are evidence establishing the connection of the concerned public officials to Lucky South 99 and evidence to establish knowledge on the commission of illegal activities. Question DOJ, are this enough to include them in the indictment for qualified human trafficking? Mr. Chair, kung mapapasok po sila doon sa elements ng commission ng human trafficking, they may be considered as subjects po. Ayan po, mga kababayan. Pinag-uusapan nila yung qualified human trafficking. Ipagpaumanhin ninyo, hindi po tayo abogado, yung binabanggit nilang malum-malum, hindi po natin alam yun. Tinignan ko po sa Google, ang hirap ko pong intindihin, pasensya na po. Pero ang naintindihan ko dito, ang pinag-uusapan ay kung papasok yun sa qualified human trafficking, yung mga na-human traffic na mga nahuli doon sa Pogo. At kung may minor na edad, ay pasok po. Pinapaliwanag nung si DOJ Yusek Dulay. Di po ba? Kung may minor at mahigit sa 3, pasok po kayo sa qualified human trafficking. Yung tinatanong ni Representative Luistro na malum-malum, pasensya na po kayo, hindi ko po alam. Baka pwede kong i-email si Kong, no? Kong, okay naman daw po yan si Kong, napakabait, no? Now, eto pa. Lahat po itong video na ito, kinuha ko po sa posting ni Sir Benji. Alam nyo naman, sinabi ko sa inyo, ginagalugad ko ang FB page ni Sir Benji kasi updated po yan. Salamat po Sir Benji, no? Bahala na po ang Diyos ang magpala sa inyo, no? Sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating administrasyon at pagdibang sa kasinungalingan ng mga didishoot. Ito po, ito naman po kay Christian Isguera. Di ba? Kakampings yan. Kasama, ini-interview niya si PAOK spokesperson. Si Casio. Ito po, salamat po. Mr. Isguera, wag mo na lang akong i-copyright ito po, panoorin natin. Sabi dito, Harry Roque, kakasuhan ng PAOK ng qualified trafficking in person. Ang kasong ito ay non-bailable kaya matutulad siya kay Kiboloy. Kaya nga sabi ko sa iyo hello, Pastor. Ito po. May ebidensya na kami para magsampa ng kaso laban po kay Ginoong Harry Roque. Nothing personal. It's just that the evidence warrants that we file these cases against him. Okay.
Can you elaborate? Ano po yung mga pagkakaanam? Ano yung pagkakasangkot dito ni Harry Roque? Ano yung accountability niya rito sa iniimbestigahan ninyo? Una, Christian, syempre, we're not charging him for lawyering. That's quite obvious. Without preempting our panel of prosecutors based on the evidence that we have gathered from witnesses and from documents that we are very confident, Christian, na makakasuhan din namin po siya nung aming inaakusa dito sa Lucky South 99, which is qualified trafficking in person. Meron po siyang mga aksyon, mga ginawa na mag-uugnay sa kanya doon sa mga illegal na gawain netong Lucky South 99. O, ayan po. Base na rin po sa mismong bibig ni Ginoong Casio, evidentiary based on the evidences. Okay? Kung gusto nyo, panoorin nyo na lang po. Punta po kayo dun sa YouTube channel ni Mr. Isguera. Nandun po ang full interview. No? Okay, salamat po Mr. Benji Contreras at Christian Isguera. Sana hindi po tayo i-copyright ni Christian Isguera. Ngayon, tinignan ko po yung balita na yan just to verify. Ha? Totoo po. GMA News Online, mga kababayan. Oh. Ha? Nung July 31 pa, PAOK to include Harry Roque in investigation. No? Nag-imbestiga sila. After investigation, ayun. Oh, isi-supplement lang natin ito. Talagang inimbestigahan si Roque. Ha? Pati nga asawa niya, kasama po mga kababayan sa iimbestigahan. O ngayon, after evidentiary, nung pag-iimbestiga nila, ayun na, sabit na si Roque. O, ang tanong, tatakas ba si Roque? Pwede pa naman siyang tumakas lumabas ng bansa, mga kababayan. Bakit? Kasi nasa immigration lookout bulletin lang siya. Wala po siyang hold departure. Kasi kung may hold departure niya, siguro may warrant of arrest na yan. O ipinag-utos ng korte na sinabihan ng Bureau of Immigration, may hold departure ito. O mismo siguro, DOJ na lang. Pupunta sila sa BI o hold departure ito kasi lalim ang investigasyon nito. Hindi pwedeng mawala ito. No? Hindi pwedeng tumakas ito. Pero for the meantime, nilagay lang siya sa immigration lookout bulletin. Ano mangyari doon? Makakalabas pa rin siya ng bansa. Kung yung paglabas siya ng bansa, no? Sabi nga nang sa immigration, tama nyo kung nagkakamali ako. Kung meron namang ebidensya, mga proper naman yung documents niya, no? Hindi yung parang tatakas na lang siya, pwede siyang palabasin. Yun nga lang, matitrace kung saan siya pupunta. Halimbawa, may conference siya sa ibang lugar, naimbitahan siya, resource speaker siya, pwede siguro yon. Kasi mayroon namang dokumento magpapatunay. Pero kung wala, magbabakasyon lang, baka itawag muna sa DOJ o papayagan ba itong lumabas o hindi. Doon ka muna sa holding cell. O. Yung mga nase-secondary, di ba? Siyempre, alam mo naman si Roque, abogado din yan. Alam niya ring lulusot siya, di ba? O mga kababayan. Kaya ang maganda kay Roque, ganyan ka lang, Roque, magdadaldal ka lang. Ha? Your day in court will come, Roque, ha? Kaya wag kami nag-aantabay lang. Ngayon, ang daldal niya, mga kababayan, ay yung kumapalakpak siya dahil magpapa-hair follicle test daw si Tamilmil. Bakit hindi na kaagad gawin ni Tamilmil? After na magsalita siya, nagbigay siya ng statement na sinusuportahan niya yung panukalang batas ng kanyang kapatid, dapat tumakbo na kaagad siya sa nearest na anong tawag dito? Nearest na examination center, di ba? Para at least wala tapos na ang problema natin kung hindi nga siya chonky. Pero ang tanong dito, mapipilit nyo ba ang Pangulo? Ha? No! Bahala kayo sa buhay ninyo. Sabi nga ni Roque, Pangulo yan. Walang sino man pwedeng magdikta sa kanya. Siya lamang, no? Eto pa, idagdag lang natin para lalo kayong maasar, no? Yung uto-uto ninyong BP, eto, may request. Meron siyang request sa Kongreso. Ano yon? Iusog yung kanyang budget hearing. Ha?
Okay? Ito, sabi OBP request to defer 2025 budget deliberation. Originally, the House Committee on Appropriation was scheduled to review the over 2 billion budget for Vice President Sara Duterte office on Thursday, August 15. Dapat nung Huwebes pala. However, it was postponed at the OBP's request and is now rescheduled for August 27. So ano po ang mga opinion dito? Sabi nila, lumipad din si ASEC o si Yusek sa Germany? Nakabakasyon pa si ASEC at Yusek? Di ba mga kababayan? Siguro wala pa eh. Baka hindi siya ang haharap. Baka si ASEC Yusek. Di ba? Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.